Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Anuman ang gampanin at hakbangin, kailangan dito ang tamang pag-usad. Pag-usad na pasulong ng walang pag-alinlangan. Ito ang Arya, magsasagawa ng mga pagbusisi sa mga kaganapan at sa mga nagdudumilat na katotohanan. Arya, ito ang titirada sa mga mapagbuong pagbatikos at magsasagawa ng konkretong paalala sa mga abusadong nasa poder ng kapangyarihan. Arya, nakapaloob ang mga pangunahing isyu at usapin sa larangan ng politika, kababalaghan at mga kakaibang pangyayari. Arya, kaakibat pa rin ang mga balita sa showbiz at sa mga tinatawag na pagbati. Arya, at ngayon, narito na ang pag-arya mula sa panulat hanggang dito sa plataforma sa social media, si Erwin Corpus. So, magandang hapon po mga ka-Arya. Ang bilis ng panahon. Uma-Arya na naman tayo. Pero bago tayo umarya sa pagbabalita mga ka-Arya, marami pong mga nagseselebra ng arawan ngayon. Na ating mga kaibigan, atin po munang babatiin ang mga celebrant sa ngayon. Aha. I like it, I love it, I want some more of it. Dito sa ating sariling network, ang Broad Streamcast Communicators. Isa sa ating kasamang broadcaster, ang veteranong broadcaster, nagdiriwang ngayong linggong ito ng kanyang kaarawan. Ang Arya, ang programang Arya ay bumabati ng happy birthday kay Idol Willie Espiritu. For your information, mga ka-Arya, talagang maswerte itong si Idol Willie Espiritu. Marami pang taon ang i-google nito. Makakasama pa natin sa mga susunod na mga taon para sa kanyang pagseselebra. Happy birthday, Idol Willie Espiritu! Isunod nating babatiin. Meron akong dalawang bayaw. May birthday, nagdaraos din nga ng birthday ngayong araw na ito. Yung isa kong bayaw, kapatid ng misis ko, si Joel Raimundo, nagdaraos na birthday ngayong araw na ito. Happy birthday, bayaw Joel. Aha. O ang kanyang
nickname is Sunny. Aba, yung isa ko pang bayaw, asawa ng kapatid ko, si Henry E. Happy birthday, bayaw Henry. Aba, happy 57th birthday. At 100 taon pa dapat ang madagdag o idagdag sa iyo ng ating Panginoon para ikay mabuhay dito sa ating mundo. Happy birthday, Henry! Ang programang ARIA, kasama na ang mga dating mga nagsipagtrabaho sa Abante newspaper, bumabati ng maligayang kaarawan, nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayong araw ng linggo, si Dong Kinit. Yung palangiti naming dati ko ring nakatrabaho noon sa Abante. Happy birthday, Dong Kinit. 61st birthday na niya ngayon. Maraming taon pa ang dapat mong ilagay sa mundong ito para sa mga susunod na taon tayo naman ay magkaharap-harap kasamang Dong. Happy birthday! Isunod naman natin yung sa pinagsusulatan kong dyaryo sa police files tonight. Yung aming graphic artist, yung aming layout graphic artist na si Rosaline Marino Raimundo, nagdaraos din ng birthday ngayon. Aba, happy birthday, Rosaline, o ang kanyang palayaw ay Saline. Nawa, lumawig pa ang iyong buhay para makasama mo ang buong pamilya mo para sa igaganda pa at ikasusulong ng inyong kabuhayan. Happy birthday, Saline! Nito nga nakaraan November 5, yung aming showbiz o entertainment editor ng Police Files Tonight nagdaos din ng kanyang karawan. Belated happy birthday kay kasamang Blessy Serrera, ang entertainment editor ng Police Files Tonight. Happy birthday, Blessy! Isusunod-sunod na natin ang mga pagbati bago tayo umarya sa mga pagbabalita. Nitong June 5 din, nagdaos ng birthday si kasamang Jimmy Mendoza, ang reporter ng SMNI radio station, at siya ang kasalukuyang press corps president ng Philippine Drug Enforcement Agency, press corps. Happy birthday kasama Jimmy Mendoza. Mga karya, tayo'y aarya na sa mga pagbabalita hinggil sa mga naging kaganapan nitong mga nagdaang araw hanggang sa kasalukuyan. Food and Drug Administration, FDA, nagbabala sa COVID-19 test kits. Binalaan ng Food and Drug Administration ang publiko at healthcare professionals
na huwag bumili at gumamit ng hindi sertipikadong COVID-19 test kits. Sa FDA Advisory Number 2021-2638, partikular na pinag-iingat ng Regulatory Board laban sa Norman Biological Technology Novel Coronavirus 2019-NCOV. Norman Biological Technology Novel Coronavirus na isang antigen testing kit. Ayon sa FDA, base sa kanilang post-marketing surveillance, ang nasabing antigen test kit ay hindi sertipikado at walang special certification. Batay sa Food and Administration Act of 2009, ang pagbebenta, importation, exportation o manufacture, pag-alok ng for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising o sponsorship ng health products ng walang tamang authorization ay ipinagbabawal. Dagdag pa rito, wala ring katiyakan na ligtas at epektibo ang nasabing test kits dahil hindi ito dumaan sa tamang evaluation. Pinalaan ng FDA ang mga establishmento na huwag magbenta o mag-advertise ng nasabing kits nang walang pag-aproba mula sa ahensya dahil may kaakibat itong aksyon at parusa. Nananawagan din ang FDA sa mga law enforcement units at LGUs o local government units na tiyaking hindi na ibebenta ang nasabing produkto sa kanilang mga nasasakupan. Bago tayo umarya uli sa mga pagbabalita, shout out muna tayo sa ilang mga nakamonitor sa ating programa. Isa na rito, si Angelica Paz. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa Bessie, Sir Erwin. More power po at God bless sa inyong lahat. Happy birthday po kay Sir Willie Espiritu. Sigurado, umabot na sa kaalaman ni Idol Willie ang pagbati mo kasamang Angelica Paz. Salamat sa iyong pagsubaybay. At isa pa, yung aking matalik na kaibigan, yung isang patikang photojournalist, Bongson, watching. Salamat, kasamang Bong. Son. Ay, nako. Si Bong, matagal ko nang kasama tong si Bongson. Wag na natin banggitin kung anong taon tayo kung kailang taon tayo nagkasama, kasamang Bong. Oho! Isa pang ating babatiin, medyo malilit ang pagkakasulat. Ipapalaki muna natin ang pagkakasulat sa ating technician. Pakisulat ng malalaking letra itong dalawang pangalan na to para mabati. Mga bangkarya, yan mo na isulat. Arya na tayo uli sa pagbabalita. Mandatory vaccine
suportado ng Department of Health. Aba, suportado ng Department of Health na gawing mandatory o sa pilitan ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 bilang last resort o huling pamamaraan para maabot ng bansa ang herd immunity. Naku, lagot ang mga ayaw magpabakuna. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mandatory vaccination ay dapat pairalin lamang sa mga sektor na may banta sa kalusugan at dapat may batas rin na maipasa para rito. Pero, last resort naman ito ng government dahil gusto na po nating ma-achieve yung protection ng populasyon. Yun ang sabi ni Yusek Vergere. Ikinatwiran niya na may autoridad pa rin ang pamahalaan dahil hindi nila nakikita na maaabot ang proteksyon sa populasyon kung malaking parte nito ang hindi magpapabakuna. Tugon ito ng DOH sa panukala ni Vaccine Cesar Secretary Carlito Galvez Jr. na gawing mandatory ang pagbabakuna. Paktay kayo mga ayaw magpabakuna! Yan man, iginit ni Vergere na kung isasagawa man ito at pagkakaroon ng patas ay kailangan pa rin na may sapat na konsultasyon sa lahat ng sektor ng bansa. Yan ang dapat. Sa kasalukuyan, nasa 28.7 milyong Pilipino pa lamang ang ganap na bakunado habang nasa 33.7 milyon ang nakatanggap ng unang dose pa lamang ng bakuna. Mga karya, shout out uli muna tayo para sa ilang mga kaibigan natin. Binabati natin yung ilang mga kaibigan ko na mga opisyales o may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Ito yung mga patalik na kaibigan ng inyong lingkod. Ito, yung kanilang isang ministro, si Rainier Pactong, paligayang pakikinig sa inyo at nawa lalo kayong magpakasigla sa inyong mga paglilingkod. Kasama na si Arlene Bumalbal. Ayun. Juralbal. Si Arlene Juralbal. Sana maging matagumpay kayo sa pagpapasigla sa inyong mga kasapi at may pagpalaganap pa ninyo ang inyong mga sinasampalataya ng mga aral sa pagiging mga Iglesia ni Cristo. Salamat sa inyong pag-monitor, mga kaibigan. Tuloy tayo sa ating pagbabalita, mga karya. Panghaharas ng mga pulis sa TUCP iniimbestigahan na. Iniutos ni Philippine National Police Chief Police General Guillermo Eleazar
sa Criminal Investigation and Detection Group at Quezon City Police District na imbestigahan ang umano'y pagpasok at pangharas ng mga pulis sa compound ng Trade Union Congress of the Philippines sa Diliman, Quezon City noong Martes, November 2. Una nang kinundina ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza ang insidente. Anya pinasok ng mga pulis ng walang permiso at walang search warrant ang kanilang tanggapan. Inihayag ni Representative Mendoza na ang gayong insidente ay hindi lamang nangyari ng araw na iyon, kundi may 5 okasyon na may mga naka-uniformeng pulis at sibilya at nakasibilyang damit ang sumalakay sa TUCP offices at pagtisiya sa atin ang mga staff at visitors. Inaalam ang mga union activities at naglilitrato at ang gayon ay nangyayari sa kanilang branch offices sa bandang Mindanao. Binanggit pa ni Representative Mendoza na ang pagpasok ng mga pulis sa TUCP compound ay direct assault sa constitutional rights ng mga manggagawa at paglabag sa ILO Conventions 87 at 98 na niratipikahan ng Philippine government na kailangang sundin. Kinunan umano ng larawan ng mga pulis ang kanilang daily attendance list at ini-interrogate ang kanilang staff. Kaya sa pangyaring yan ay inatasan ni PNP Chief General Guillermo Lazar ang CIDG at ang QCPD para busisiin at alamin kung ano ang tunay na kaganapan sa nasabing ulat. Kailangan matukoy ang mga personnel na nagtungo sa opisina ng TUCP at pagpaliwanagin natin sila kung ano ba ang dahilan ng kanilang pagpunta doon. Yon yung bilin ni Chief PNP General Elias Sharp. Mga karya, sana, maging, sa bagay, umaasa ako na, pagka si General Eliasar ang nag-atas, talagang marubdob at natutuhanan ang kanyang mga pagsiservisyo. Parang katulad sa pagsiservisyo ng aking kaibigang veteran photojournalist na si Bong Song. Tuloy tayo sa pag-arya ng ating mga balita, mga karya. SK election postponed. Karagdagang 2 taon sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan ang isinusulong sa Kamara ng isang kongresista sa likod ng panukalang muling pagpapaliban ng halalang nakatakda dapat sa Disyembre ng susunod na taon. Sa inihaing House Bill 10425, itinutulak ni Davao Oriental Representative Joel Almario na gawin na lamang ang barangay election sa Mayo 6, 2024 kasabay ng midterm, national, and local elections. Sa ilalim ng batas ay mayroon lamang 5 taon ang termino ng mga nakaupong opisyal ng barangay at maging sa SK, Sangguniang Kabataan. Sakaling aprubahan ng Kongreso at lagdaan ng Pangulo ang panukala ni Almario, nangangahulugang
dagdag 2 taon na termino ng mga kapitan, mga kagawad at pangalan na leader kabataan sa lahat ng 42,000 barangay sa buong Kapuluan. Abay, swerte ng mga kasalukuyang opisyalis ng ating mga barangay pagkayan ay naaprobahan. Taong 2018 nang mahalal ang mga kasalukuyang opisyales ng mga barangay. Ang dapat sanay sabay ang halalan mula sa Pangulo hanggang sa barangay. Pinusog sa December 22, bate na rin sa Republic Act 11462 na nilagdaan ng Pangulo. Ayon kay Almario, hindi akmang pwersahin ang sabayang halalan sa gitna ng patuloy na banta ng pandemya kung saan anya malaking papel ang ginagampanan ng mga opisyales ng barangay. Ang sabi ng naturang kongresista ay, they are the foot soldiers of the executives. They are primarily responsible for disseminating relevant and vital information from the national government. They serve as the backbone and the first line of defense of local government. Yan ang pahayag ni Almario. Karya, shout out muna tayo. At kani-kanina lang nag-chat si John Vincent. Sila'y maghaharap ng aking matalik na kaibigan simula pa nung high school, si Danny Cableros. I-intend daw nila ako. Ay, pagkatapos ng programa ko, mga kaibigan. Tuloy tayo sa pag-arya ng ating mga pagbabalita. Dating Undersecretary Lau pinaaresto. Ipinaaresto na ng Senado si dating Budget Undersecretary Christopher Lau na una nang na-cite for contempt dahil sa pang-isnab sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa procurement ng umano'y overpriced na medical supply. Ang warrant of arrest laban kay Lau ay nilagdaan ni na Senate President Vicente Soto III at Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon. Iniyak naman ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado na ipatutupad nila ang kautusan. We will just prepare the admin requirements at kahit out of town, we will serve and implement time arrest order. Pahayag yan ni Office of the Sergeant at Arms ng Senado na si Chief Rene Samonte. Sa pagdinig nitong Webes, sinabi ni Gordon na hindi na government official si Lau at hindi na ito saklaw ng kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagbabawal sa Executive Department officials at mga empleyado na dumalo sa Senate hearing. Wala ka na po sa gobyerno, kailangan humarap ka rito. Ayon kay Gordon. Una namang inirekomenda ni Lacson ni Senator Ping Lacson o Panfilo Ping Lacson ang paghahain ng kasong graft laban kay Lau dahil sa pagbibigay ng malalaking kontrata sa Parmalee Pharmaceutical Corporation
sa kabila ng kawalan nito ng sapat na puhunan, abay, swerte-swerte lang yan. Pero dyan natin makikita mga karya kung gaano ka-powerful ang Senado. At kung gaano rin ka-powerful ang pinitawang order ni President Rodrigo Duterte. Antay natin mga karya sa mga susunod na araw, sa mga magiging kaganapan, hinggil o sa mistulang tug of war sa pagitan ng Senado at ng side ng presidente. Yung mga kuneni, epekto yan ng nararanasan nating pandemya. Kaya hindi naiwasan yung pagkakahetot-hetot sa pangasiwaan ng ating gobyerno. Swerte dong swerte nung mga nasa kusina at sabi nga ng ilang mga kaibigan natin sa sektor ng pamamahayag, napakaswerte nila na naginip lang pagkagising mayroon ng Lexus sa kanilang garahe. Iba na ang sinuswerte. Weather lang yan. Pagpatuloy natin ang pag-arya ng ating mga balita. Minsan sa liliit ng mga gadget natin, mga kare, mahirap talaga. Talagang ganyan. Kinakailangan makapag-adapt tayo. Kung paano tayo nakapag-adapt sa pandemyang ating dinadanas ngayon. Dapat ganun din sa larangan ng teknolohiya o sa larangan ng broadcasting. Tuloy tayo sa pagbabalita ng karya. Dalawang rapist na police trainee sa Kote. Matindi itong mga batang to, no? Police trainee pala. Mga manyakis na. Kalaboso ang dalawang police trainee na tumakas sa barracks makaraang ireklamo ng 23 anyos na dalaga na ginahasa umano ng mga ito sa isang motel sa bayan ng Montalban, Rizal nitong nakaraang Miyerkules. Kinilala ni Police Colonel Marcelino Pipo Jr., hepe ng Montalban Police Station, ang mga inaresto na sina Jack Marquez at AJ Magsino, kapwa police trainee sa Rodriguez Police Station o Montalban Police Station. Patay sa investigasyon ng pulisya, November 2 na madaling araw, off-duty ang mga suspect nang tumakas mula sa kanilang barak. Nakipag-inuman umano ang mga ito sa biktima. At nang malasing, ay dinala sa kalapit na motel at doon ginahasa
ng mga sospek. Agad namang nagreklamo ang biktima sa himpilan ng pulisya na ikinadakip ng mga sospek. Nabatid kay Colonel Pipo Jr. Bukod sa kasong kriminal, sinampahan din ang mga ito ng administratibo para ma-terminate bilang police trainee sa Regional Training Center ng Provincial Regional Office 4A. Sinabi ng opisyal, hindi rin ligtas sa kaso ang 3 tauhan ng PNP na nakatalaga bilang bantay ng mga trainee, habang under restrictive custody naman ang 10 pang police trainee na kasama ng mga suspect sa barracks. Samantala, iniutos ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar na sibakin na sa Police Field Training Program ang 2 nagnanais maging pulis na inakusahan ng panggagahasa. Dapat lang tanggalin sila at huwag nang bigyan ng pagkakataon na makapasok pa bilang mga pulis. Yan patunay lamang na normal na ang mabilis na aksyon ng PNP sa pagtugon sa mga reklamo sa kanilang hanay, dahil iyon ang ipinangako o matinding ipinangako ni Chief PNP General Eleazar kahit na hindi pa siya ang naging PNP chief. Yun na yung kanyang advocacy, Sabi nga niya, ipinag-utos ko na agad alisin sa field training program ang 2 police trainees. Seryoso ang bintang laban sa 2 ito, kaya tinatasan na natin ang Rizal Police Provincial Office na masusing imbestigahan ng kaso, ayon kay General Eleazar. Matindi talaga ang mga kabataan natin yan. Yung mga police trainee na yan, yan yung mga kagagraduate lang sa pagiging police, mga karya. Under trainee pa lang sila, mga manyakis na. Dapat talagang pagsisibakin ang mga yan. Aarya na ulit tayo sa ating mga pagbabalita. Kidnapper na pulis nasa kote. Arestado ang isang aktibong pulis at kasama nito nang ireklamo ng kidnapping sa isang lalaki sa Paco, Maynila. Kinilala ang mga suspect na sina Patrolman Wilfredo Mindanao, 42 anyos, may asawa, miyembro ng Philippine National Police. Kasalukuyan nakatalaga sa PSPG Comelec Intramuros at nakatira sa 13 de Agosto, Paco, Manila. Kasama ang isa pa na si Romeo Aday, 47, driver at residente ng Sinalhan, Santa Rosa City, Laguna, at ang biktima naman ay nakilalang si Jovito Abejo, 54, helper na residente ng 13 de Agosto, Paco, Maynila. Naulat na Manila Police District, nangyari ang aksidente nitong Biyernes nang dumulog sa Past Police Community Precinct Station si Risa Salva, 45, ng Singgalang Malate dahil sa nangyaring kidnapping na nanghihingi ng halagang 50,000 kapalit ng kalayaan ng biktima. Nauna rito, namatan umano ng suspect na si Aday na biktima nitong Biyernes na umaga sa ilalim ng 13 de Agosto bridge sa Paco, Manila, at nagpakilalang NBI na makita may hawak na plastic sachet ng shabu ang biktima. Kasunod nito,
Dinala ang biktima sa kanilang bahay saka tiningan ng pera. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation para masagip ang biktima at pag-aresto sa mga suspect. Nakipag-ugnayan din ang mga otoridad sa punong barangay kay Barangay Chairman Benigno Adun ng Barangay 679 Paco, Maynila at agad na tinungo ang lugar kung saan naroon ang suspect at ang biktima na nooy gwardyado. Dahil doon, humingi ng backup ang PCP sa Paco PCP Police Station 5 at pagsapit sa lugar ay nakita ang mga suspect na binabantay ng biktima na nagresulta ng kanilang mga pagkakaresto at pagkakasagip sa biktima. Na-discover din sa lugar ang isang sachet ng shabu, mga cellphone na gamit ng mga suspect. Kakasuhan ng illegal detention, usurpation of authority, paglabag sa Section 2, Article 2 of Republic Act 9165 ang mga suspect na nakatakdang ipresenta sa Manila City Prosecutor's Office. Sa bagay, dapat talagang lahat ng mga nagsisilbing anay o kalawang sa PNP matanggal na sa serbisyo. At hindi lamang yan, marami pang mga pulis ang nananatili sa kanilang sistema na halip nakasuhan ang kanilang mga nahuhuli ay pinagkakaperahan nila aba. Marami siguro mga asawang binubuhay ang mga pulis na ganyan ang pag-uugali. Napakahirap sa mga pulis na yan. Tumaas na ang kanilang sweldo. Nahirati pa rin. Hindi makontento sa kanilang mga sweldo. Dapat sa mga yan, pagsisibakin sa serbisyo at parusahan na matindi. Kulang na lang pabagsakin sila sa suntok ni General Eliasar. I like it, I love it, I want some more of it. Parang dumidilim ano. Mga karya. Tayo naman dadako sa ating paksang tampok. Ang tatalakay naman natin ngayon yung mandatory vaccine. Nararapat bang isagawa ng ating gobyerno? Alam nyo mga kaarya, sa ngayon ang Department of Interior and Local Government pinag-aaralan na nila o isinusulong na nila ang pagpapairal ng no vaccine, no subsidy policy para yung mga hindi bakunadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program huwag nang mabigyan pa ng anumang mga benepisyo mula sa gobyerno. Mukhang hindi maganda ang hakbang na ito. Yang mga hindi nagpapabakuna mga benepisyaryo para sa mga 4Ps
yung mga yan nagbubuwis din sa ating gobyerno. Na dapat, kung anong benepisyo ang ibibigay ng gobyerno sa mga bakunado, ay dapat ganun din ang benepisyo dapat nakamit ng mga hindi bakunado. Hindi magandang sistema pag ipinairal ang pwersahang pagpapabakuna. Ang siste kasi, ang karya, pagka ipinatupad yan, ibig sabihin, walang katotohanan yung mga idinideklara ng ating mga government officials na tagumpay at marami na ang mga gustong magpabakuna sa ating mga kababayan. Kung totoong marami na ang gustong magpabakuna, bakit isusulong o ipapairal pa yung mandatory vaccine? Hindi ba maliwanag na kontrahan yan? Tingnan ninyo ang logic, mga kari. Kung sadyang marami na talaga ang nagpapabakuna, aba, hindi na kinakailangan pa ang mandatory vaccine kasi kusa na yung mga tao na nagpapabakuna. O, hindi ba? Ay, nako, ang karya. Kabi-kabila ang mga kampanya ng gobyerno para sa pagpapabakuna. Nariyan na may mga raffle pa. May mananalo ng house and lot. Sana nga, bago matapos ang taong ito mga nagpabakuna may manalo ng house and lot. O baka hanggang propaganda laang. I like it, I love it, I want some more of it. Ang siste, yung persang pagpapabakuna, sabi nga ni Yusek Berhiere, suportado na yung mandatory vaccine. Bukang hindi rin po mai-impose yan. Kasi may mga grupo o may mga relihiyon na hindi pumapabor sa mga pagpapabakuna o bawal sa kanilang mga pananampalataya ang pagbabakuna. Yan ba? Mapupwersa po ba ninyo yung mga nasa mga relihiyon na yan? Sa ating mga health officials? Hindi po ninyo mapipilit yan dahil karapatan yan ng mga iba't ibang relihiyon na iginagalang ng ating sambayanan base sa itinatakda ng ating mata. At isa pa po, hindi ba ang ipinapahayag ng Department of Health ay bumubuti na ang lagay ng ating panahon. Kaya nga, lalo na sa
NCR o sa Metro Manila, nasa alert level 2 na, maluwag na. So, ibig sabihin, wala nang banta sa hawaan. Kung kakaunti pa lang ang porsyento ng mga nagpapakuna kumpara sa mga hindi pa nababakunahan, ha? Kung totoo yung sinasabi ng health officials natin na ang mga hindi bakunado ay nakapanghahawa ng COVID, abay, hindi sana lumuwag ang ating sitwasyon ngayon, kundi dapat lalong lumala. O, hindi ba? Minsan ako'y nalilito sa lohika na sinusunod ng ating mga government official na yan. Sinasabi, bumubuti na, nawawala na yung pandemya ng COVID. Bakit ka pa, bakit ka pa paglulunsad ng mandatory vaccine? Tapos after ilang buwan lang sasabihin mahina na yung effectivity nung unang na iturok. Kaya kinakailangan na ng third booster. Pagkatapos ng third booster, third shots, ilulunsad naman yung booster. Abay, baka sa mga susunod na mga taon, every year na, puro booster na ng booster. Aba! Naswerte yung mga contractor para sa vaccines. Ang hirit ng area sa ating mga government official dapat maging makatotohanan, maging sincero sa kanilang sinasabi na concern sila sa health ng ating sambayanan. Dapat ang itinuturo sa ngayon ay yung pampalakas ng resistensya ng bawat tao na hindi nagagastos pa o bibili pa ng kung ano-ano mga gamot. Ang dami ng ating mga herbal dyan. Ano ang ginagawa ng ating mga mahuhusay na manggagamot mula sa Department of Science and Technology? Na lumilikha ng iba't ibang mga gamot mula sa mga pananim. Iba't ibang mga pananim. Ang nasa isip yun, puro na bili ng mga gamot, ng mga chemical na tumisira din sa katawan ng tao. Di ba? Ito lang po masasabi ko, mga karya. Dapat ang health sector natin, meron silang mga record ng mga pag-aaral nila, pagsusuri sa mga bakunado at sa mga hindi bakunado. Kung ano mga nangyayari. Tahasan ko pong sasabihin sa inyo. Sa edad kong ito, edad 60 anyos, ni isang bakuna mula pagkasilang ay wala po ako naging bakuna dahil ako'y sinilang sa kabundukan ng Ilocos Sur, kaya walang center. Hanggang sa lumaki ako, nag-aral sa elementarya, pagka may bakunahan, ako'y nagtatago. Kaya umabot ako sa ganitong edad na hindi nabakunahan, pero malakas ang aking resistensya ng karya. Kaya kahit na sabihin pang ipasa nila ang mandatory vaccines, ay hindi ako sasalang sa bakuna dahil pansarili kong kapakanan ito. At baka mamaya yung bakuna pa ang sumira sa immune system ng aking katawan o
Naiintindihan ba ninyo? Ay, nako. I like it, I love it, I want some more of it. Dapat maging makatwiran ang mga opisyalis natin. Irespeto ang paninindigan ng bawat individual. Kasi sarili nila yan, sariling kapakanan nila yan. Kung totoo yung sinasabi ng ating mga government officials na marami na ang nagkukusa, marami na ang gusto magpabakuna, well, maganda po yan. Na dapat asikasuin po ninyo lahat ng gusto magpabakuna at hindi ang paglikha ng batas na mamanduhan ang lahat na persahang pagpapabakuna. Labag po iyan. Dahil ako mismo ang isa sa magpapatunay sa mga wala o sa mga hindi bakunado na hanggang ngayon malakas po ang aking resistensya at sa edad ko ito ay hindi ko pa nararanasan ang magkaroon ng arthritis na yung mga katrabaho ko ng mga 80s, 90s at mga nakaraang dekada dahil sa kanilang pag-intake ng mga gamot, mga maintenance, ayun, ang iba sa kanila o karamihan sa kanila, rest in peace na sila. Yan ang masakit ng kaibigan. Ako, per se, mas ginagamit ko ang herbal medicine. Paglalaga lang ko ng mga dahon-dahon pag ako'y nagkakasakit. At natatandaan ko, sa loob ng 10 taon, twice or thrice lang ako nagkakasakit ng lagnat lang. Diba? Ang lakas ng resistensya. Mabilis ang ating oras mangkarya. Nasa na yung ating technician? Anong oras na bang natin ngayon? Mabilis nga ang ating oras. Yung ating technician nawawala. Saan na kayo naroon yung ating technician? Para tayo makapagpaalam at puro lagi na lang namamartilyo natin itong mga ginagawa ng ating mga government officials na persahan. Gayong ang dapat ipaliwanag lang nila, hindi maglunsad ng persahan dahil maling-mali po iyan. At may mga sektor o may mga religion na may kongregasyon na bawal sa kanila ang magpaturok o gumamit ng mga chemical medicine. Ako, bago magkatotoo yung mga pamamaril na yan Ang karya, ako po'y magpapaalam muna sa susunod na linggo. Tayo'y aarya muli sa ating mga pagbabalita. Paalam, mga karya.